January 2011 nang ma-introduce ng Sony ang kanilang next generation handheld device na merong initial name na Sony NGP or Next Generation Portable. At noong June 2011 sa E3, Sony announced the device official name na PlayStation Vita or PS Vita. Vita from the Latin word meaning life. Very fitting ang name na yon dahil sa features at spec na merong ang PS Vita. Well, ano nga ba mga features at specs na meron ang PS Vita? PS Vita processor, we have the ARM Cortex A9 core, 4 cores yan. GPU is SGX 543 MP4+. Memory capacity is 512 MB and VRAM na 128 MB. For the operating system, we have the PlayStation Vita system software. It is a touch-based interface named Live Area. For the screen, PS Vita have a 5 inches OLED capacitive multi-touch display with 16:9 aspect ratio, 960 by 544 resolution, and approximately 16 million colors. Sensors, we have the 6-axis motion sensing and 3-axis electronic compass. For the camera, PlayStation Vita have a 0.3 megapixel front and rear camera that can shoot 120 fps at 320 by 240 QVGA and 60 fps at 640 by 480 VGA with maximum resolution na 640 by 480. For the battery, we have the 2210 mAh non-removable battery with approximately 3 to 5 hours for gaming, 5 hours for video, and 9 hours for playing music in standby mode. For connectivity, PlayStation Vita have two versions. Meron siyang Wi-Fi only and 3G Wi-Fi version and Bluetooth connectivity as well. For the sounds, meron siyang built-in na front-facing stereo speakers and built-in microphones. For storage, meron siyang proprietary PlayStation Vita memory card. And for gaming naman, meron siyang PlayStation Vita game cards. Meron din siyang next generation na kung tawagin is PlayStation Vita Slim or PlayStation Vita 2000. At meron din siyang PlayStation TV na kung saan pwede siyang i-connect sa TV ninyo using HDMI. Let's check the design ng PS Vita. Sa ating harapan, nandiyan ang ating 5 inches OLED screen. Napakaganda ng kanyang screen. Vibrant na vibrant yung color. Saturated, syempre, bilang OLED siya. At not to mention na capacitive touchscreen din yan. Meron siyang dual analog sticks at dual front-facing na speakers. Sa mga buttons naman niya, meron tayo dyang D-pad, PlayStation Home button, yung ating triangle, square, cross at circle na button sa right side. Nandiyan din yung ating front-facing camera, select and start button, at yung PS Vita na logo sa baba. Sa kanyang bottom, meron tayo dito ng proprietary na charger ni PS Vita, 3.5 head jack, microphone, at yung ating memory card slot. Nandito rin pala yung lalagyan ng ating lanyards left and right. Meron din yung slot for the lanyards. Sa kanyang left side, nandito nakalagay ang ating SIM card tray. Sa kabilang side, wala namang nakalagay dyan. At sa kanyang top naman is nandyan ang ating L button, power button. At dito nakalagay yung PS Vita na game cartridge niya or yung kanyang game card. Ito, dapat accessory port ito ng something pero hindi na nag-release sa PS Vita ng accessory. Siguro HDMI out. I'm not quite sure kung ano yun pero yan, nandito nakalagay yung accessory port niya, ang kanyang volume rockers up and down, at ang ating right shoulder button. Sa kanyang likod naman, nandito nakalagay ang ating rear camera, ang ating touchpad sa likod, at meron din dito siyang parang matte finish na pwedeng hawakan ng ating mga daliri para hindi natin na laging natatouch yung touchpad sa likod. Since nabili ko pa ito way back 2012, sa tagal na rin ng panahon, ito naging issue niya. Yan, kung makikita ninyo, parang nagkaroon siya ng brown effect sa screen. Pero, ang kagandahan naman dyan, kapag naka-open naman yung ating PS Vita, hindi na siya halata kung tutusin. Medyo kita lang siya pag meron mga, let's say, dark na mga background like ito sa ibabaw yan. Kita nyo dark yan. Pero, overall, okay naman yan Yan, no? For example, nagpalit tayo ng blue na wallpaper or theme, okay naman, hindi na siya halata. Naging issue pa nitong PS Vita ko noon, kasi bata pa yung mga anak ko noon way back 2012 or 2013, natapunan ng water itong left analog stick. So nasira yan. Hindi na siya gumagana before. Ako na lang yung bumili ng analog stick niya at ni-replace ko na lang din. Ako nang nag-replace niyan mag-isa. So overall okay naman.
Wala na siya naging ibang issue noon, maliban lang dun sa kanyang screen, which is working pa rin naman. Meron lang siyang parang discolorization, kung tawagin man yun, not quite sure. At nasira yung kanyang left analog stick. Feedback ko sa kanyang mga button, meron siyang tactile feedback kayo. Meron siyang certain click na mararamdaman, kaya alam mo na working at napipindot mo talaga yung mga buttons na maayos. Analog stick niya okay din ang response. Kaya talagang solid yung analog stick dito ng PS Vita. Touchscreen din niya, very responsive naman. Yan, hindi pa nagloloko yan. Talagang responsive yung kanyang touch. Isa pa sa nagustuhan ko sa kanya is yung kanyang bigat. Hindi siya napakabigat tayo. Alam mo parang premium yung device na hawak mo kasi napaka-sturdy ng kanyang design. Pagkakagawa niya solid. Hindi siya nagwawabol-wabol. Premium na premium yung dating niya para sa akin. Honest feedback ko sa kanya while using the PS Vita. Masarap siyang gamitin lalo na pag games. Talagang malupit. Graphics, andyan na yan. Talagang solid. Biruin mo, yung quality ng games niya, almost PlayStation 3. Yung quality, ganun siya kaganda. Ang ayoko na sa kanya is nakahangalay siyang hawakan. Kasi kung titignan niyo yung analog stick niya, medyo mababa yung nandito talaga siya sa baba. Gusto ko naman yung kanyang design na symmetrical. Ayoko kasi ito nasa taas, ito nasa baba. Gusto ko talaga ganyan. Knowing naman na PlayStation, talagang alam natin na symmetrical yung kanilang design. Nakakangalay lang siya in a sense na kapag hawak mo siya ng ganyan at naglalaro ka, nakakangalay ditong part ng ating kamay. Kasi wala kang hinahawakan na part. For example, nandito yung kamay mo. Kailangan mong i-bend na ganyan yung iyong kamay or yung daliri mo or ganito ka maglaro para hindi ka mangalay. Hindi siya katulad ng mga controller na let's say PS3 or PS4 na talagang yung design niya is talagang design para sa mga kamay. Kung hahawakan mo, andito yung ating kamay, naka-rest lang siya dyan. Saktong-sakto yung placing ng thumb, yung mga buttons nandyan, at naka-grip yung mga kamay mo rito sa baba, at yung iyong thumb sa baba. Yan, sakto yung hawak. Hindi katulad nito, na mahirap nga siya, nakakangalay siya, lalo sa part na ito. Nakakatawa nga yung kwento niyan kasi bago ko bilhin tong PS Vita, nauna kong bilhin tong PS Vita trigger grips. Ninturan ko na lang ulit parang mukha siyang bago. Pero ito yung PS Vita trigger grips. Nabili ko to noon sa Green Hills. Parang siguro mga 5 months before ko nabili yung PS Vita natin. Ang kulit lang, naunang bilhin yung accessory bago yung mismong device niya. So paano ba ito gamitin? Simple lang yan. Itong PS Vita nyo, i-slide nyo lang sa taas. Yan. At press down. Yan na. Ganyan na siya. At kung mapapansin niyo, yan parang organic na organic yung design niya. So kahit mag-prolong games ka dyan, itong ating thumb, ayan lalo dito, yan perfect na perfect yung kanyang placing. Yan tingnan nyo rito. Yan. So hindi na siya nakakangalay. Lalo pag naglalaro ka ng mga first person shooter or mga let's say parang Uncharted, yan ganyan, yung mga malulupit na games dito, hindi na siya nakakangalay kapag naglalaro ka ng games. Tsaka agad ang tingnan, tingnan mo yung tsura. Di ba? Parang siyang controller. To PS4 controller, PS Vita, tingnan yung tsura. Ang gandang tingnan. Parang mas naging maangas yung kanyang design at mas madali siyang hawakan. At ganito naman ang itsura niya pag hawak mo siya sa likuran. Nandito nakarest yung mga fingers mo. Hindi mo ma-accidental touch yung touchpad niya sa likod. At yung mga daliri mo, saktong-sakto sa kanyang trigger. Tapos yung kanyang camera, meron talagang slot para hindi matatakpan yung iyong camera. Sa baba naman, hindi rin matatakpan yung mga 3.5 head jack mo, yung charging port, at yung iyong memory card port. Pati microphone available din yan. Hindi siya natatakpan. Isa pang nagustuhan ko sa PS Vita trigger grips is meron siyang, kaya nga trigger grips kasi meron siyang literal na trigger grips dito sa taas niya. Mas madali siyang gamitin. Hindi naman sa mahirap gamitin yung trigger buttons ng ating PS Vita, pero pag meron siyang ganyan, parang mas masarap siyang gamitin. Lalo sa mga first-person shooter talaga yan. Yun talaga yung the best dyan. Ito yung live area ni PS Vita na may mga bubble icons yan sa gitna. Hindi na siya katulad ng PS3 at PSP na cross-media bar. Ito, live area na kung tawagin. If you want to open the app, just touch on the app. Yan. Then, click start. And it will launch. Pag gusto nyo mag-exit, press nyo lang tong home button or PlayStation button at makikita ninyo yung kaninang page.
Pwede nyo swipe up for details or updates, or swipe to the right ninyo para mag-open kayo ng isa pang app. Example, yan. Then, pwede nyo swipe to the left or right para makita ninyo yung mga previous na open app ninyo, or press nyo yung home button again or yung PlayStation button para makita ninyo yung mga apps na naka-open. Para mag-close ng app, select nyo lang yung app, swipe nyo lang dito sa upper right corner, pababa. Yon, and close na. Same goes dito. Ito naman yung itsura ng kanyang lock screen. Pag in-open ninyo, meron nang dyang time. Pwede nyo i-customize yung wallpaper ninyo. Then, i-peel nyo lang again or swipe ninyo dito sa upper right corner, pababa. At nasa live area na ulit tayo. To change ng theme, you can long press the screen or press nyo lang yung triangle. At nakikita nyo rito sa may lower right corner, meron dyan parang theme na icon. Click nyo lang yan. Pwede kayong mag-assign ng wallpaper na gusto niyo or change niyo yung color. For example, let's change to red. Yan. Ang kagandahan pa niyan is you can change the color or the theme per page. For example, ito, red. Sa baba niyan, magiging blue siya. Tapos, palitan natin to. For example, gawin natin siyang ano ba? Green naman. Green. Yan. So, ito. Meron tayong red. Magiging green. Magiging blue. Yan. Nagta-transition yung kanyang color. Pwede yung palitan yung color ng mga page or mag-set kayo ng picture for customization. Test tayo ng isang game. Ito yung ating Call of Duty Black Ops Declassified. Dito yung magaling sa game. Sakto lang. Sakto lang galing. Yun, kung titignan ninyo yung graphics niya, solid na solid talaga eh. Parang yung dating na is parang mga almost PS3 na rin yung quality ng games niya. Ang kagandahan din sa PS Vita is aside from playing PS Vita games, kaya din niyang maglaro ng mga PS1 games at PSP games. Mamaya check natin yan. Okay. Sana nakaka-capture sa camera ko pero solid kapag mismong sa display ka ni PS Vita nakatingin. All goods na all goods. Yan no, first person shooter, pak. So, sample natin na ito. Walang trigger grips. Uy, panis. May kalaban pa. Panic mode. Okay. Try naman natin lagyan ng trigger grips at let's see kung paano yung kanyang performance. Okay, yan. Meron tayong trigger grips. Let's play. Ito kung makikita ninyo, ito na yung ating naging trigger button sa taas. Let's see. Ito kung makikita ninyo, trigger button. Yan, nag-aim tayo. And then, shoot. Hindi makita. Nasa harapan kasing camera, hindi ko makita eh. Oh, yeah. Oh, grabe. Oh, yun, panis. Bala, granada rin tayo, granada. Yun. Oh, flashbang. Makita. Isa sa mga paborito kong games at talagang naglabas ng capabilities and features ng PS Vita ay ang larong Uncharted Golden Abyss. Dito masya-showcase ng game kung ano yung capabilities at kung ano yung mga features ng PS Vita. Bali, nung binili ko tong PS Vita, ang unang game na binili ko talaga is yung Uncharted na Golden Abyss. Ito pa isang nakakatawa dito, no? Hindi gagana yung PS Vita kapag wala siyang memory card. Ito kasi yung PS Vita, wala siyang internal memory. So, para malaro mo yung games, kailangan mong bumili ng proprietary na memory card ni PS Vita. Hindi siya yung mga microSD lang na nabibili. Merong sariling design or dedicated na memory card si PlayStation Vita. Yung time na yun, medyo pricey talaga yung mga memory card ni PS Vita. Yung mga available lang ata nun, parang merong 4 gigs, 8 gigs, 16 gig, and 64 gig na memory card. Yung una kong binili is yung 8 gig na memory muna at itong Uncharted na Golden Abyss. Kasi, alam mo naman, pag PlayStation, talagang Uncharted ang the best. Since touchscreen si PS Vita, meron kang mga ways para mag-climb dyan sa mga obstacle na yan. Una is pwede mo gamitin yung analog stick, yan, up or down. Or since touchscreen itong si PS Vita, pwede mo lang i-touch yung screen itself
at i-guide mo si Nathan kung saan siya pupunta, kagaya ng ginawa ko. Yan. Oh. Di ba lupit? Sa pa-demo pa natin. Yan. Op. Tapos, swipe ka lang na ganyan. At kung saan siyang pupunta. Kung saan siya pupunta. At since merong built-in na accelerometer at gyroscope sa PS Vita, kapag yung PS Vita is tinilt mo lang to the left, kung saan nang mag-animate si Nathan Drake na pupunta siya sa left side, then jump mo lang. You know. Pagka nag-aim kayo ng weapon, i-move nyo lang yung PS Vita up and down or round and round. Yan. Mas madaling mag-aim dahil sumusunod yung ating crosshair sa gyroscope niya. Yan, no? Tignan mo naman yung itsura ng kanyang graphics. Solid na yan sa panahon na yon. Imagine mo, way back 2012, sikat na sikat talaga yung mga gantong klaseng game. Lalo na sa PlayStation, yung Uncharted, yan. Uncharted series. Ngayon, babalik tayo sa name na PS Vita or PlayStation Vita. Kagaya na sinabi ko kanina, Vita means life. So, paano ba naging life? As we all know naman, way back 2007, or actually earlier 2007 pa, yung mga time na yun, nauso yung mga touchscreen kung saan pinipictures nila yung mga features na you can touch the display and everything. Pwede ka mag-interact sa mismong nakikita mo. Siyempre, since in-integrate na ni PlayStation or ni PS Vita yung ganong features, pinagdagan pa nila ito ng mga features like gyroscope, accelerometer, rear touchpad, na kung saan pwede ka talaga mag-interact sa yung games. Pwede ka rin mag-interact sa mga surroundings mo. Ito, for example, meron tayo ditong obstacle na pwedeng talunan dyan. Jump lang tayo dyan. Yan. So, pwede mong i-swing forward and backwards yung PS Vita at magre-respond siya sa ating surroundings. Paano naman gumagana rito yung touchpad? Ito for example, nakahang lang si character natin si Nathan Drake. Pag nag-swipe up and down ka sa rear touchpad mo, nagre-react si character. Pwede siyang umakyat pag naman pababa. Swipe down ka lang sa touchpad mo. At ayan, mababa na siya sa kanyang hinahawakan. Ang galing nung unang lumabas talaga to, as in amaze na amaze ako sa features ni PS Vita. Since sa PlayStation, alam naman natin na yung kanyang mga trigger buttons, meron siyang L1, L2, R1, R2. Ito kasi wala siyang ganon. Isang button lang for L and R. Since wala siyang L2 at R2 na function, pati na rin L3 at R3, meron tayong touchpad na pwedeng gamitin dyan. May mga games pa nga na nagiging 4 sections yan Merong dito, dito, tas dito, tsaka dito. Yan. Nagiging 4 buttons yan kung kailangan. Ito, try natin maglaro ng PSP games. NBA 2K13. Yan, start natin. Yan, kitang-kitang ebidensya. Naglalaro ng PSP games sa PS Vita. Kobe. Bam. Kobe Bryant yun. Okay, so yan. As you can see, PSP games, kayang-kayang laruin ng PS Vita. Hindi lang sa games malupit ang PS Vita, pati na rin sa multimedia. Meron din siya ditong camera. So let's check yung camera. Hindi naman super high quality yung camera natin. Pero enough na siya para mag-take ng pictures na yan. Diba? Camera, pictures, and image. Pwede rin mag-record ng video yan. Pwede ka rin dyan mag-play ng mga videos, music. Yun nga lang, nag-stop na kasi yung support YouTube sa PS Vita. Kaya wala siyang YouTube ngayon. Music, meron bang music to? Tingnan ko nga kung meron nakasave na music dito. Ayun, wala. So, pwede nyo i-connect sa computer ninyo or sa PS3 or PS4 yung PS Vita para magkaroon ng music files. Isa pa sa mga best feature ng PS Vita na nagamit ko na is yung kanyang remote play. Sa PS4 na try ko siyang gamitin at medyo okay na rin for me, in my opinion. Kasi yung screen niya maliit. Siyempre, pagka PlayStation or let's say PS4 yung gamit mo, iba din yung itsura niya Not like pag native game ng PS Vita, mas malaki yung mga buttons na pwede mong pindutin. Pag nag-remote play ka kasi, kung ano yung display na sa TV, pinag-fit lang sa screen mo. So, pero working talaga.
So, natry ko na rin siyang maglaro, let's say, nasa ibang bahay ako. Natry ko na rin mag-remote play sa aking PlayStation 4 gamit ang PS Vita sa ibang bahay and nag-work siya. Naglaro kami ng Call of Duty noon and real-time na nagre-response naman siya basta maganda yung connection mo sa internet. At syempre, since meron siyang Wi-Fi at meron siyang 3G capabilities, pwede rin tayong mag-connect sa internet. So, let's check ngayon. So, connected tayo sa Wi-Fi sa bahay namin and pwede siyang gamitin for, let's say, internet search or anything na gusto mong gawin sa internet. Pwede. Yun, no? Di ba? Pwede nga mag-Google search yan, boy. Check natin yung ating YouTube channel. As we all know, since medyo luma na yung PS Vita, may kabagalan lang siya kasi given naman na dahil yung hardware niya at yung specs niya is hindi na updated. Pero kung casual lang naman na search or everything ganyan, pwede na rin. Sample tayo ng audio ko magpe-play ito. Since medyo luma na rin yung PS Vita ko, medyo nagloloko na rin yung kanyang speaker. Kaya pakinggan yung quality ng speaker niya. Pakinggan yung sound quality. Sagad nating volume nito eh. Given the age, nagloko na rin yung speaker niya. Pero, pwede na rin. Kagandahan niya, meron naman siyang 3.5 head jack. Kaya pwede rin kayong makinig sa mga earphones ninyo. No, max volume na yan, sorry. Okay din. For me, hindi ka isip bata kapag na-enjoy mo yung mga paglalaro ng mga laruan mo, pangongolekta, or paglalaro ng games. You're just enjoying what you like and like what you enjoy. Yun. Gaming is for everyone. Kahit anong edad mo pa, platform ang gamitin, or trip mong games, basta masaya ka, all goods yan, Papsi. Hindi lang puro hard work, hindi lang puro stress at puro trabaho ang dapat na sa isip mo. Kailangan enjoy mo rin ng iyong buhay. So paminsan-minsan, maglaro ka ng games para doon ka naman mainis at pa-bad trip. Joke lang. Okay, that's about it. Yan ang ating review ng PS Vita 1000 or PS Vita Fat. So sa mga gustong bumili niyan, bumili na rin kayo sa inyo. Leave kayo ng comment, like ninyo yung video, share ninyo yung video, and as always, stay chill!